Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5 tungkol ito sa pagpanaw ni late Congressman Romeo Acop. Merong pahayag si Speaker Bogie D. Sabi niya, malaking kawalan ang kanyang pagpanaw para sa Kongreso, para sa Antipolo City at sa sambayanang Pilipino. Yan po ang pahayag kahapon ni Speaker Bogie D. So, usually, kung may mga kultura nating Pilipino, pag may announce yung pagpanaw, karamihan yan is nakikiramay. Condolence. So, nabigla ako, maraming na-shock yung mga observers dahil itong pagpanaw ni late Congressman Acop, instead na sympathy, condolence, basahin mo ang mga comments, iba. Sa people who reacted, iba ang diba, diya sa people who reacted, meron yung like, love, yung lumuluha, yung different reaction Grabe ang reaction nito. Itong post, pahayag ni Speaker Bogie D. In-announce niya ang pagpanaw ng isang kongresista. Tinignan ko in less than one day, 59,000 ang nag-react na netizens. 50,000 ang tumatawa. Grabe! Anong ibig sabihin nito? Tinatawanan nila ang death ng isang mambabatas. 50,000 tumatawa, 6,600 ang nag-like. Ibig sabihin, ito yung umaayon sa sinabi ng speaker na malaking kawalan si Congressman Acop sa sambayan ng Pilipino. 1,000 lang ang umiiyak. So, percentage-wise, nasa 85% ang tumatawa. Binasa ko ang mga comments. Ang daming mga negative comments. Merisi, Gaba, Cara David, tapos na, who's next, mga ganon. Ito, si Dodong, sabi niya, when people laugh at your passing, it isn't disrespect, it is verdict. Paghatol ng nakakarami sa taong bayan kung ano ang nai-contribute ng pumanaw na lawmaker. It's a verdict. Baliwala sa kanila yung percentage-wise 59,000 nag-react, 50,000 tumatawa. Marami. Ito si Ed Alunan, isang political analyst. Ito ang kanyang sinabi na the posts announcing the death of Congressman Romeo Acop spread fast. And instead of shock or sympathy. Example lang ito may pumanaw na, wag ko na lang pangalan. May pumanaw na, sino bang maalala ko na? Example lang ito. Si dating Pangulong Cory Aquino, nung na-i-announce yung kanyang death, ang karamihan is sympathy. Pakikiramay. Kaya nga, yung anak niya, si dating Senador Noynoy Aquino na walang planong magpresidente, biglang napatakbo ng presidente dahil yun ang gusto ng taong bayan. Ganon. Yan ang example na ko. Pag mayroong politiko na namatay na maraming nagmamahal, talagang sympathy.
Dito, iba. Oh. Instead of shock or sympathy, they were met with laughter as reflected by emojis in reaction to his death. A mockery, even celebration. Not only because people believed he had literally died, but because many understood it too as a political demise. And that distinction matters. In a healthy democracy, the downfall of a public servant should prompt reflection. But in today's Philippines, public reaction has become a blunt referendum on credibility. Ito na yung sinabi ni Dodong na it's a verdict. Paghatol ng nakakaraming taong bayan sa pagserbisyo ng public official na yun. The laughter was not cruelty, it was commentary. It reflected how disconnected Congress has become from the people it claims to serve. For many Filipinos, ACOP has come to symbolize a brand of politics associated with performative hearings, selective accountability, blinded by, yung may peso sign, nilagay niya dito. So when Post framed his demise, the reaction was damning. It shows how low public trust has sunk when the death of a lawmaker becomes a meme instead of a moment of concern. When officials lose moral authority, they lose the public's instinct to defend them. All that's left is ridicule. If Congress is paying attention, it should be worried, because laughter is not apathy, it's judgment. And it signals that for many citizens, respect for the institution has already died long before any Post claim a lawmaker or lawbreaker is dead. Yung rating pala ni Speaker Bujidi, satisfaction rating ba o trust approval rating, napakababa eh. Ang trust rating lang niya is 8%. Anong ibig sabihin yan? Out of 100 Filipinos, wawalo lang ang may tiwala sa Speaker of the House, and it reflects the whole House of Representatives. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og yero. Natagaan. Mahal kayo ang palalito ng ating trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero nga naay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkoon sa buslot sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero. Kinigi apira noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. So, mga dako na gid kaayo og buslot, sulata na gid kaayo ang balay ni Angkol. Pila na ni Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na katuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang yero nimo. So makatop na ka karon Kol. Makatop na ko. Wala na yun. Putol-putol na gid ang yero. Mga bato Kol. Ibang butangan lang og bato. Gabok na gid kaayo ang yero. Atak na gid si Angkol.
karon naman na gyud si Angkol sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo, og salamat po sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon mulan. Pila na katuig lang kung agwantaan ning sin. Oo. Mga tig kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat po sa Ginoo. Salamat ka.